Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, Coast Guard, jail officers, firefighters, at lahat ng mga nasa serbisyo at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Executive Officer of the Office of the Chief Chaplain of the Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday, February 2, 2026, at ginugunita po natin ang kapistahan ng Presentation of the Lord o tinatawag ding Candelaria. Ang kapistahan ng presentasyon ay tahimik, walang putok ng baril, walang parada, walang papuri. Si Maria at Jose ay pumasok lang sa templo. Dala ang sanggol na si Jesus at ang handog na kaya ng mahihirap. Pero sa katahimikang iyon, naroon ang Diyos. Ganyan din ang buhay ng mga naka-uniforme. Madalas, tahimik ang serbisyo, walang palakpak, walang nakakakita, pero mabigat ang responsibilidad. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias, chapter 3, verses 1 to 4, sinabi ng propeta, darating sa kanyang templo ang Panginoon. Hindi siya dumarating para husgahan agad. Dumarating siya tulad ng apoy ng tagapagdalisay para linisin, hindi para sunugin ang tao. Mahalagang marinig ito ng mga naka-uniforme. May mga araw na pagod na kayo. Ubos ang pasensya. Mabigat ang konsensya sa mga desisyong kailangan gawin. Pakiramdam ninyo ay kulang, palpak o nagkamali. Pero ang Diyos ay hindi unang dumarating para parusahan. Dumarating siya para ayusin ang puso. Hindi hinihintay ng Diyos na maging perpekto ka muna. Ang hinihingi niya lang, humarap ka. Sa ating ikalawang pagbasa, mula sa sulat ng mga Hebreo, chapter 2, verses 14 to 18, sabi ng Hebreo, si Jesus ay naging ganap na tao. Ibig sabihin, naranasan niya ang takot, ang pagod, ang sakit, ang pressure, ang pakiramdam na mag-isa. Kaya kapag ikaw ay nasa duty ng madaling araw, nasa tensyonadong sitwasyon, nagbabantay kahit pagod na ang isip, nagpipigil ng galit para hindi makasakit, naiintindihan ka ni Jesus. Ang pananampalataya ay hindi pagpapanggap na matatag. Ang pananampalataya ay pag-amin. Panginoon, pagod na ako. Samahan mo ako. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 2, verses 22 to 40, sina Simeon at Ana ay matagal naghintay. Hindi mabilis, hindi madali. Pero hindi sila sumuko. At nang dumating ang Diyos, hindi siya dumating bilang mandirigma, kundi bilang sanggol. Ito ang paalala para sa mga naka-uniforme. Madalas dumarating ang Diyos, hindi sa dramatic na paraan, kundi sa maliit na sandali ng katahimikan, panalangin binulog, konsensyang gumagabay sa desisyon, lakas na dumarating kahit hindi mo alam kung saan galing. Kung hindi ka marunong huminto at maghintay, maaaring hindi mo siya mapapansin. Tinawag din ang kapistahang ito na Candelaria, kapistahan ng liwanag, dahil sabi ni Simeon tungkol kay Jesus, siya ang liwanag na mahahayag sa mga bansa. Kaya may pagbabasbas ng kandila sa araw na ito. Ang kandila ay maliit, tahimik, madaling patayin ng hangin. Pero sa dilim, kahit maliit na ilaw ay mahalaga. Ito ang larawan ng inyong serbisyo. Hindi kayo spotlight. Hindi kayo laging pinapansin. Pero sa gitna ng gulo, takot, at kaguluhan, kayo ang ilaw na nagbabantay. Ang Candelaria ay paalala. Hindi kayo tinawag
para sumilaw, kundi para magbigay liwanag. Hindi sa ingay, kundi sa katapatan. Hindi sa lakas lang, kundi sa konsensya. Itinuturo ng presentasyon at kandelarya ang tatlong bagay. Una, tinanggap ng Diyos ang simpleng pagharap ni na Maria at Jose. Tatanggapin din niya ang inyong tapat na serbisyo. Pangalawa, nauunawaan ni Jesus ang pagod at pressure ng tungkulin dahil pinili niyang maranasan ang kahinaan. Pangatlo, ang liwanag ng Diyos ay madalas maliit pero sapat para magpatuloy sa dilim. Hindi hinihingi ng Diyos ang perpektong sundalo, police, Coast Guard, firefighters, jail officer. Ang hinihingi niya ay isang pusong handang humarap. Kaya kung pagod ka na, humarap ka. Kung nalilito, humarap ka. Kung mabigat ang konsensya, humarap ka. Kung kulang ang lakas, humarap ka. Sindihan mo ang kandila ng pananampalataya. Kahit maliit, kahit nanginginig, ang Diyos ang bahalang magpanatili ng liwanag. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, tulad ni na Maria at Jose, lumapit kami sa iyo, dala ang aming pagod, takot, at katapatan. Ikaw ang liwanag ng aming mga sundalo, police, Coast Guard, jail officer, firefighter. Sa gitna ng dilim ng kanilang paglilingkod, linisin mo ang kanilang puso. Palakasin sila sa kahinaan at tulungan silang manatiling ilaw ng katarungan, disiplina at awa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.